Ito na po ang pinakadelikadong stage ng depression sa kabataan. Sa pagtatapos po ng ating 4-part identification series, tatalakayin natin ang edad na madalas humahantong sa mga desisyon na hindi na mababawi. Mula po sa distress na toddler which is yung day 141 natin, hanggang sa pressure ng school age which is yung day 143 natin, ang lahat po ng yan ay nag-uugat dito sa teenage years. Panoorin mo ang 5 signs ng depression sa adolescent stage dahil kapag natapos mo ang video na to, hindi na po kayo maiiwan at matatakot. Ipapakilala naman natin ang susunod na kabanata ng serye natin. Yan po yung healing and action phase. Panoorin mo ng dulo itong video ito. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng anak mo. New day guys, new parenting topic na naman po tayo. At ngayon, nakaabot na po tayo sa day 4 ng ating depression series. Na nakalipas po ng mga 3 araw, napag-usapan po natin kung paano nagsimula ang dilim sa isip ng bata habang lumalaki siya. Ngayon naman po, pag-uusapan naman natin yung mga edad na 13 to 19 years old. Nandito na po tayo sa pinaka-critical na yugto natin. Ito na po yung stage ng mga simpleng senyales na tinalakay natin sa mga nakarang araw ay nagiging full-blown crisis na po. Kaya po ang ating statement, sikreto para malaman kung adolescent depression na ang pinagdadaanan ng anak mo. Kasi po guys, ang depression sa mga teens ay isang matinding isolation. Dito po sa Gene and Gen Parentings, ayaw nating mahayaan na manatili ka sa takot bilang isang magulang. Kaya itong video ito po ang magsisilbing tulay mula po sa pagkaalam ng problema papunta po sa paghahanap ng solusyon natin. Pag-usapan po natin guys ang 5 hidden signs ng adolescent depression sa anak natin. Una, the bedroom fortress. Ito po yung tinatawag ng mga experts na extreme isolation. Kung nung day 142 ay mahiyain lang ang anak natin, ngayon ay total shutdown na talaga siya. Kapag ang anak mo ay hindi na lumalabas ng kwarto kahit kakain man lang, yan po ay hindi na simpleng privacy lang. Yan po according to the experts ay pagtakas na sa mundong feeling niya ay hindi siya tanggap. Pangalawa guys, volatile irritability, ang biglang pagsabog ng bata. Dugtong po ito guys sa part 3 natin kahapon. Ang dating pikon na bata, ngayon ay galit na palagi. Kahit isang tanong mo lang, pabalang na ang sagot ng bata. Sabi po ng mga psychologists, ang galit po na yan ay tinatawag na balut armor. Ang galit daw po na yan ay armor nila para hindi po makita na durug na sila sa loob. Pangatlo guys, chronic fatigue at mental fog. Napapansin mo ba na lagi nakahiga at parang laging drain ng anak mo? Yan po ay hindi katamaran, mamis at daddies. Ang pakikipaglaban sa kadiliman sa isip nila gabi-gabi ay isang invisible labor na umuubo sa lakas nila. Pang-apat natin guys, abandonment of future goals. Kapag ang anak mong teenager ay nawala na po ng gana sa grades niya o kahit sa pangarap niya, yan po ay talagang red flag na. Sa isip po kasi nila, wala namang saysay ang bukas. Yan po ang peak ng depression na dapat nating agapan. At pinakahuli natin guys at pinaka-importante sa lahat, self-harm at risky behaviors. Huwag mong baliwalain yung mga sugat ng anak mo. Ang pagsuway sa delikadong bagay po na yan o ang pagbaba ng circle nila, sabi po ng mga experts, yan po ang ginagawa nila kasi sila po ay empty sa loob nila. Kaya po guys, itong 4 na araw na pagtalakay natin sa depression mula sa toddler hanggang sa teenager ay ginawa po ng team namin para magising po tayo sa katotohanan. Pero alam ko po ang tanong nyo mamis at daddies, nandyan na yung signs, anong susunod? Ano ang gagawin ko bilang isang magulang? Kaya naman po dito sa Gene and Gen Parentings ay hindi po namin kayo iiwan. Dahil mahal natin ang ating mga anak, itutuloy po natin ang laban. Simula po, day 145, ituturo naman natin ang mental health checklist para malaman mo kung kailangan na ba ng expert help ng anak mo. Susunod naman po dyan ang mga tamang salitang dapat mong sabihin at kung paano mo muling gagawing safe space ang bahay ninyo sa anak mo. And then pagtapos na po tayo sa pag-diagnose ng problema, sisimulan naman po natin ang proseso ng healing. Huwag kang mawawala sa mga susunod na araw, mamis at daddies, dahil dito na magsisimula ang pagbabalik ng ngiti ng anak mo. Maraming salamat po sa pananatili nyo sa 4-day series po natin na ito. Kung handa na po kayong simulan ng healing phase na kasama kami, i-comment mo na ang I am ready at i-share mo itong content na to sa mga magulang na nangangailangan ng tulong.